Ako si Luis McCoy. May kwento akong gustong ibahagi. Tungkol ito sa karanasan ko nung binata pa ako. Sa mga panahon na to, 22 anyos pa lang ako. Hindi na bago sa akin ang mga kwentong aswang at iba pang nilalang sa dilim. Dahil nasa dugo ko na talaga ang pagiging antingero. Bata pa lang ako, sinanay na ako ng aking lolo at tatay sa paggamit ng mutya, orasyon at langis. Sa aming angkan, ako ang ikapitong antingero at sabi nila, ang ikapito raw ang may pinakamapanganib na haharapin. Isang gabi, habang pauwi ako galing sa bukid, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin. Tahimik ang paligid, ngunit bigla kong namoy ang kakaibang baho, parang nabubulok na karne. Mula sa madilim na parte, may lumabas na isang lalaki. Maputla at may mapupulang mga mata. Kaya agad ko siyang tinanong, "Adi ka ba? Mukha ba? Ikaw ba si Luis, apo ni Andres, na anak ni Ricardo?" At sino ka namang damuhong ka? Sa mga oras na to, alam kong aswang na ang kaharap ko. Napahawak ako sa anting-anting ko at saka inihanda ang sarili. "Ako si Ramon, anak ng aswang na pinatay ng tatay mo noon. Ngayon, ako naman ang kukuha ng buhay mo." Doon ko naramdaman ang pag-inig ng lupa at pagbigat ng hangin sa paligid ko. Hindi siya ordinaryong aswang lang. Anak siya ng isa sa pinakamalakas na aswang na kinalaban ng aming angkan. Nagumpisa ang laban sa gitna ng madilim na kakahuyan. Nilabas ko ang aking pangontra, isang panyo na may lati na orasyon at isang maliit na bote ng langis. Pinahiran ko ang dalawang braso ko at dibdib para hindi ako mapasukan ng sumpa. Pero mabilis si Ramon. Tumalon siya mula sa itaas ng puno at muntik na akong matamaan ng kanyang mahahabang kuko. Bawat galaw niya, parang may kasamang hangin na kayang sumira ng kahoy. Tinangka kong bigkasin ng orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, wasakin ang dilim! Ngunit nabigo ako. Tumawa ang damuhong at saka minalita ko, "Baguhan ka pa, Luis. Hindi ka kasing galing ng tatay mo." Sinuntok niya ako sa dibdib at dito ako tumalsik hanggang sa tumama ako sa puno. Napalod ako at bumagsak sa lupa. Halos mawala ng ulirat. Habang umiikot ang paningin ko, naalala ko ang turo ng lulo ko na kung hindi uubra ang orasyon, hanapin ko raw ang bulo na kawayan. Doon nakatago ang talim na kayang tumapos sa kahit anong halimaw. Naghanap ako ng kawayan sa paligid at doon ko nakita ang isang tuyong bulo na putol habang nakabaon sa lupa. Kinuha ko ito at mahigpit na hinawakan. Nang muling sumugod si Ramon sa akin, tinamaan niya ako sa braso at dumugo ito. Pero sa huling lakas kong natira, isinaksak ko ang bulo sa kanyang dibdib, direkta sa kanyang puso. Umuga ang buong paligid. Nagsisigaw siya ng ubod ng lakas bago bumagsak sa lupa. Maya-maya ay naging abo ang katawan nito. Hingal na hingal ako at halos hindi makagalaw. Alam kong sa laban na yun, muntik na akong matalo. Baguhan pa lang ako bilang isang antingero, pero napatunayan kong nasa dugo ko nga ang lakas ng aming angkan. Habang nakatitig ako sa abo ni Ramon, may narinig akong bulong sa hangin na galing sa mga kamag-anak ni Ramon. "Hindi ba dito natatapos? May darating pa. Ang dugo ng aswang ay hindi natutuyo. Laging naghihigante." Pagka-uwi ko sa bahay, ramdam ko pa rin ang hapdi ng sugat sa aking braso kahit pinahiran ko na ng langis na galing sa aking lolo. Hindi agad gumaling, para bang naiwan ang bakas ng kuko ni Ramon. Habang nakahiga ako, biglang tumahimik ang buong paligid. Wala ni isang huni ng kuliglig o tahol ng aso at mula sa labas ng bintana, may nakita akong 6 na paris na pulang mata na nakatitig sa akin. May malamig na tinig akong narinig at hindi ito boses ng tao. "Luis, sinimulan mo na. Ikaw ang susunod." Pero maya-maya, nawala rin yung matang nakamasid sa akin. Dahil sa matinding pagod, agad akong nakatulog. Pero sa panaginip ko, naroon ang lolo ko. Nakaupo siya sa ilalim ng punong balite. Hawak ang isang kulay itim na cross na bakal. Ang sabi ni lolo, ang laban na hinarap ko raw kanina ay isang simula pa lang. Hindi titigil ang angkan ng mga aswang hanggat hindi nila nababawi ang dugong nawala.
dahil ako ang ikapitong antingero na sa akin daw nakasalalay ang bigat ng sumpa at ang lakas ng aming anting-anting at buong angkan. Ganun ba, Lolo? Pero Lolo, natatakot ako. Kung si Ramon pa lang ay halos ikamatay ko na. Paano pa kaya kung sabay-sabay silang dumating? Pero ang sabi ni Lolo, dito raw susubukin ang puso ko. Hindi raw sapat ang anting-anting at orasyon. Kailangan ko raw matutong gamitin ang takot bilang sandata. Pagkatapos nun, nagising akong pawis na pawis. Pero sa tabi ng kama ko, naroon ang itim na cross na bakal na hawak ng lolo ko sa panaginip ko. Kinabukasan, kumalat sa bariyong balita, 3 bata ang biglang nawawala. Ayon sa mga nakakita, may mga nilalang daw na lumilipad sa bubong sa 10 oras ng gabi. Alam kong ito na ang simula. Gumagalaw na ang angkan ni Ramon. Hawak ang cross na bakal at mga anting-anting na minana ko. Nagpasya akong hanapin ang mga bata at tapusin ang kasunod na laban. Bago ako lumakad, nakita ko si tatay sa pintuan. Handa ka na ba, anak? Tandaan mo, kapag natalo ka, hindi lang buhay mo ang mawawala, pati ang kaluluwa mo'y magiging alipin ng mga aswang. Tumango lang ako sa kanya at sa puso ko, alam kong wala nang atrasan to. Dahil ako si Lois, ang ikapitong antingero sa aming angkan at ang laban ko ngayon pa lang nagsisimula.